po sa Goshen Credit Cooperative. So what are the benefits of joining the Goshen community? Marami po. Kung ang inyong iglesia o ang mga miyembro ng inyong fellowship o ang inyong pastor ay magkakaisa at makibahagi sa Goshen community na isang Christian cooperative, ito po ang mga benepisyo. Una, about financial stewardship. Marami po kasi sa atin ay mga churches, kulang ang resources natin sa maraming activities natin. Pero kung matuturuan silang mag-ipon at ang church ay magkaroon ng saving program, ito po ay magre-resulta ng yearly cash accumulation para sa inyong lahat. Imagine, kung bawat isa mag-iipon kada Sunday ng 100 pesos, sa loob ng isang taon, meron siyang naipon ng more or less mga 5,000 pesos. Pero kung 10 ang member mo, that's 50,000. Pero kung 100, ay aabot na po yan ng kalahating milyon sa loob ng isang taon lang. Napakalaking pera para sa inyong pangangailangan. Sa pangangailangan din po ng mga members ng mga fellowship o mga churches. Ano bang gagawin? Kada Sunday po ay meron kaming sobreng ibibigay o ang iba ng inyong church ay mag-provide ng isang sobre na ang isa, yung ginagamit yung tithes and offering, yung sobre naman ng Goshen community ay para sa saving program. So, sa loob ng isang taon ay makakaipon po kayo ng halaga para magamit sa mga pangangailangan ng inyong iglesia o kaya ng individual na members. Sa amin pong fellowship dito sa Taguig, ginagawa po namin yan kada Sunday. Meron kaming special na sobre at mga miyembro, kahit mga bata, ay nag-iipon lang kada Sunday. Kaya nitong pandemic, may mga na-receive na amount yung pong mga miyembro dahil nag-iipon sila. Ginagawa po namin yan ilang taon na kalipas. Kaya pag Disyembre, nakaka-receive po ang mga miyembro ng dahil binabalik namin sa kanila at naiipon. Pangalawa, kapag ikaw ay naging miyembro ng Goshen community, pwede kang makapag-start ng negosyo at matuturuan natin papaano ang tamang pagninegosyo. At the same time, the new members can avail a business startup loan. Pwede siya makautang ng pampuhunan at yan po ay for approval ng ating team kung bagay sa kanya yung negosyo. At also, meron tayong mga miyembro na galing sa probinsya, may dala silang mga produkto, pwede rin pong inegosyo ng mga bagong miyembro o ng mga members ninyo. Para mga Kristiyano ay may mga negosyo tayo. Dahil nga sabi sa Acts chapter 2 and chapter 4, nung unang panahon ng mga nanampalataya sa Book of Acts, walang nagugutom sa kanila kasi they share their resources at nag-iipon sila. And then, pangatlo, ayan, pwedeng maka-avail po ang inyong church ng loans. Kailangan sa inyong equipments, papagawa ng church, pari-repair, pagawa ng building, o kung malaki na yung ating grupo, kahit loan para sa lupa, pwede tayong magpautang para sa inyong mga simbahan, provided na ito ay susuportahan ng inyong mga miyembro. At mga members din ang magbabayad para doon sa inyong mga loans. At pangatlo, pastors and workers benefits. Isa po yan sa matinding pangangailangan ng mga manggagawa natin. Walang mga benepisyo ang mga pastor, walang retirement benefits, walang retirement plans, walang insurance. Kaya kung kabahagi po sila ng Goshen community, may life insurance sila, magkakaroon sila ng health insurance, magkakaroon tayo ng home care for the pastors, retirement money habang nagsisave sila for capital build-up, magkakaroon ng opportunity para makapag-start din ng negosyo ang kanilang mahal sa buhay, merong loans, meron tayong house insurance soon, and also yung damayan o burial assistance. Pangapat, yung pong income. So, paano magkakaroon ng income sa Goshen? Una, referral fee. Kapag tayo po ay nakapag-invite ng ibang mga miyembro, so, magbibigay po ang Goshen ng referral fee
sa bawat makaka-invite ng mga bagong miyembro. At yung patronage income, kung tayo po mga miyembro ay nagbo-volunteer, so meron pong points yun na kapag ikaw may mga volunteer works o number of hours, so meron pong equivalent yun at meron tayong marireceive din na patronage income. Dahil hindi lang naman tayo nagpapautang, meron din po tayong sisimulan na maraming mga negosyo. At yung pong tinatawag nating dividendo o yung surplus income natin, it will be distributed annually sa lahat ng mga members. Kaya yung inutang mo, nagbayad ka ng interest, later on, pabalik din sa'yo yung binayad mong interest. Proportionate in equity sa bawat miyembro. Panglima, pwede po ng personal loan. Kung kailangan natin ng pampuhunan, pangnegosyo, emergency, business, appliances, o meron tayong mission exposure sa ibang bansa, sa travel, pwede po tayo maka-loan. At marami pang iba na pwedeng hiramin sa cooperative. Anyway, pera naman po natin yan, so pwede nyo rin pong hiramin. At pang-anim, sa Goshen community, hindi lamang po negosyo, pagpapautang, credit and savings ang ating intensyon. Ang intensyon talaga natin, yung tinatawag na business as mission. Meron tayong ongoing outreaches. Actually po, mas marami tayong outreaches na gagawin. Proclamation of the Gospel, may community service tayo, magwi-witness tayo, at out of that, magre-resulta po yun ng maraming Bible studies and it will result church planting and discipleship multiplication. Meron tayong mga ongoing training po na mga activities na yan. Next is community outreach. Sa community outreach, makakasama po ang inyong iglesia, ang inyong fellowship, at ang mga members, mga kabataan, ay tulong-tulong tayo. Ang Goshen magpo-provide dahil po ang portion ng kikitain ng Goshen community ay ilalagay po natin sa community outreaches para magresulta ng inyong contact sa community. At pag meron ng contacts, may pwede mag-start ng Bible studies, good news club, etc. Sa mga drug victims, meron tayong outreaches dyan later on. Yung home care for the aged, na manggagawa, na tumatanda, walang nag-aalaga. Yung, ito po, maganda to, Goshen Couples Ministry. Maraming mga pastor may issue sa kanilang mga asawa dahil hindi sila naalagaan, hindi sila namimentora. So, isa pong activity natin yan na ginagawa ngayon. Kaya malaking tulong po sa ating mga manggagawa ang magkaroon tayo ng couples ministry para sa mga pastor. At pangwalo, itong financial education. Malaking tulong po ito dahil ngayon, lalo na pandemic, maraming nahihirapan patungkol pa paano ibabudget ang pera. Dito po, matuturuan tayo paano ma-turn yung expenses into income, yung biblical financial stewardship, meron po tayong mga modules sa Bible studies, pwedeng gamitin sa ating outreaches, o paano magkaroon ng leverage income, yung issue ng needs, wants, and desires sa paggastos, entrepreneurship, coaching, etc. Pang-siyam, ito po importante, business coaching. Marami kasing nanginegosyo, wala silang mga coaches. Di ba sa basketball, para manalo, kailangan ng coach. Dito po, kapag ka nagpa-loan tayo ng negosyo, at the same time, meron tayong ongoing training and ongoing coaching. So we envision that all our members will be entrepreneurs. So part of our program to help them is coaching and ongoing business education in line with biblical principles. Pang-sampu, ito po, growth. Growth sa inyong mga iglesia, hindi lang physically. Although may resources tayo financially, growth din po ito in terms of membership. And then, ang kagandahan po sa Goshen community, tayo ay magiging, I would say, bridge sa local or national NGOs o para-church ministries o kaya international para matulungan ang mga churches dito to grow. Yan sa issue ng church planting, discipleship, training, etc. So, Goshen community is a replica of Moravian mission. Pamilyar po ba kayo doon? Noong 17th century,
they form a community. Ang focus nila, 24/7 prayer. Tayo po ngayon, as I record this, more than 100 days na po tayong nananalangin. Every 5 o'clock in the morning, meron tayong 4 group, 5 to 7. Every day po yan na nagpipray tayo. Ang foundation talaga natin ay panalangin. At ang Moravian Mission, hindi lang sila nananalangin 24/7 for more than 100 years. Meron din silang business as mission. Meron silang 52 different kinds of businesses. At nagpatayo sila at bumili ng 12 barko para mag-send ng missionaries all over the world. At yung mga products nila, i-trade din nila all over the world. Grabe, no? At the same time, they were sending missionaries all over the world. Yan ang dream natin. Foundation natin ang panalangin. We proclaim the Word of God sa community, but also we have businesses to finance our mission. Dahil hindi na tayo hihingi ng tulong sa ibang bansa. May resources po tayong available. So itatap natin yung resources through cooperative. Malaking tulong sa atin. So we envision that Goshen Community Outreaches financed by its cooperative will result Bible studies that will form as house churches or traditional churches all over Taguig City, and later on we are going to send missionaries worldwide financed by Goshen Community. So what is our vision? Simple po ang vision natin. Yung body of Christ dito sa Taguig ay magkaisa. We work together to minister holistically to one another and to the community sa pamamagitan ng kooperatiba. Ang mission natin, magsiserve tayo, mag-i-equip tayo, magko-connect tayo sa body of Christ, sa mga churches sa Taguig, Bible-believing, Trinitarian, full gospel, o Bible Baptist, Evangelical, etc., PCEC, PJM, through cooperatives to advance God's kingdom among our community, especially in the 28 barangay in Taguig City. So, alam niyo po, sabi sa Acts chapter 4, verse 34, that there were no needy persons among them. O sa the Living Bible, no poverty. Kung magkakaisa-isa lang po tayo, mag-unite tayo, kung yung secular cooperative ay they are being blessed financially, how much more po tayo? Ito ay model ng early Christians, ng community ng Panginoong Hesus, ng early disciples, even sa 17th century, marami pong nag-model nito. So, I believe we can continue it at mabenepisyohan po ang ating mga churches. So, sa story ng civilization, ay malaki po ang impact ng Christian Church over paganism dahil nag-o-opera mga early churches ng attractive doctrine at the same time addressing the human needs better than their rivals. Mas sikat po ang mga Christians, yung mga early Christians, kaysa sa mga gobyerno noon, yung Roman Empire. Dahil namimit po yung needs ng community holistically. We can do that now in the city of Taguig City. Amen. So, ang ministry focus po natin, may savings, loan, and credit tayo. And then, may mga businesses tayong sisimulan. May coaching sa business, may community outreach, at meron tayong mga volunteers. Lahat po ng members, you will be encouraged to do a volunteer work sa ating mga outreaches. At meron pong kaakibat namang yan na patronage sa income soon. Pero importante, we can mobilize our members to do outreaches. Anyway, ang mga churches nyo po ang may kinabang dyan. So, ito po yung project ng ating Goshen Community. Andiyan po, naka-indicate lahat dyan. Yung 5 bahagi at sa Kingdom Business, iba't ibang klase po ang opportunity. Sa coaching, community help, meron tayong relief, home care, counseling, medical mission, feeding, financial stewardship, etc. Sa volunteers, may member care, may teachers training, recruitment, may network tayo, deployment, and learnings, patuloy na matututo. So yan po ang halimbawa po ng ating mga projects na gagawin sa ating Goshen community. So with that, I'm saying thank you very much for watching this presentation. I hope you will subscribe sa ating YouTube channel. Once again, this is Pastor Dan Parilla
I'm the chairperson of Goshen Credit Cooperative. So with that, God bless po at panoorin niyo po yung iba nating presentation. Thank you.